Sobrang saya ko dahil finally, nakulong na rin yung mag-ama na to. Ang tinutukoy ko ay si Yeri na bully at syempre, yung tatay nga niya na masama din. Pag-usapan natin ang last 2 episodes ng Agent Kim, Reactivated. Buang din kasi talaga tong si Yeri eh. Isipin mo yun buong buhay niyang dadalhin na dahil nga sa pagiging bully niya, ayun, nakulong and nasira yung mga buhay nila. Ito kasing si Yeri tapos yung tatay niya parang nanginginig kapag hindi nakakapang-api eh. Tapos ito namang tatay niya, hindi na nga siya binalikan kahit hindi nga siya nagpakulong kasama nga yung anak niya. Tapos ayun, inatake pa rin niya ulit yung tatay. Kaya ayun, binalikan tuloy siya ulit. Kumbaga palabas ka na ng tondo eh. Tapos sinamon mo pa ng away, yung nagiinom doon sa tabi ng kalsada. Oo, may pagka-dragging and hindi ko na rin masyadong nagustuhan yung pacing nga papunta nga doon sa dulo. Pero, medyo satisfying pa rin naman. By episode 10, halos tapos na rin naman yung lahat, tapos parang narap up na nga nila, and nagustuhan ko na nagkaroon nga ng kalmadong moments na payapa na well-deserved nila kasi ang dami nilang pinagdaanan sa mga nakaraang araw at linggo eh. Lalo na si Minji na mas madalas pang madukot kaysa maging malaya. What I love doon sa episode 9, parang nagtagpo-tagpo nga yung mga kaaway nila and all na nag-ala John Wick nga yung tatay sa loob ng building. Nakakatuwa na halos lahat ng characters na gusto nga natin, may ambag nga din sila doon sa may dulo and nagtulungan din naman talaga sila. Nakatawa nga din ako doon kanila Hansu and kanila Jinchol na nilabanan nila yung napakaraming mga goons and nakakatuwa sila kasi nga mga best friends of the year or parang decade na nga eh. Isipin mo, hindi naman nila need makisali or tumulong pero ginawa nila kasi nga may concern din sila kay Minji and doon sa tatay niya. Honestly, kinabahan ako ng konti doon nga sa ending ng episode 9 na napasabi talaga ako ng, naku po, paano na? Kaso ayun, buang yung leader ng sindikato eh. Syunga-syunga din niya parang anak niya eh. Ang yaman-yaman naman nila, marami siyang pangbayad para magdagdag ng tao. Pero ayun, yung main bodyguard lang niya, yung kasama niya. Yan tuloy nung nakataka sila, nahuli din sila agad. Kasi nga alam mo yun, dalawa lang sila eh. Wala din kasi talaga agad yung kaba ko nung nakita kong dalawa nga lang sila. So alam mo yun, kung humanap nga lang ng backup itong tatay, baka pagpasok pa nga lang niya nung cage, nateg niya na agad yung bodyguard at hindi na lang nanid mag-away doon sa cage eh. Sabi ko pa nga, siguro sinabihan na nga nung tatay yung asawa nga ni Jinchol or yung kapatid ng kaibigan nga niya dati or yung mga pulis ganyan. Pero buti na nga lang din hindi, even though ayun yung pinakamadaling way out. Kasi at least, natalo nila yung leader ng sindikato and yung bodyguard niya nang silang tatlo nga lang, ganon. Hindi nga lang satisfying yung sa may bodyguard, akala ko magkaka-round 2 pa nga sila ni Jinchol pero ayun, hindi na, and tumba rin siya agad. Don't know nga kung bayolente lang ba ako pero I wish na mas nagsuffer pa nga yung tatay kasi ang dami niyang ginawang kasamaan eh. Akala ko magugulpi nga siya na sobra-sobra ganon na ganon naman din yung nangyari pero kasi hindi naman nila pinakita and akala ko nga matitegi siya ng hindi sinasadya pero ayun, nakasurvive siya. Akala ko nga yung may gintong ipin na yung tetegi sa kanya pero hindi pa rin, buhay pa rin. So feeling ko may alapusa talaga tong lalaki na to and baka gamitin pa nga siya kung magkaka-season 2 pa nga to. Sana nga pinakita rin nakulong and nagdusa nga itong si Yeri pero wala. Mas satisfying lang sana yon kasi halos kasalanan niya lahat ng to eh. Ayun, I'm happy with the ending, nakalmado and sobrang payapa and nakakatuwang makitang masaya sila and kumpleto given yung lahat ng pinagdaanan nila. Alam pala yung hula ko, natutulungan nga din siya ng South Korea and bibigyan nga siya ng bagong identity kasi ang corny naman kung magkakahiwalay sila or makukulong pa nga rin yung tatay, given na tumulong naman siya sa kanila eh. Siguro medyo nag-aalala lang ako para nga doon sa tatay kasi nga may utang na loob pa nga siya doon sa isang lalaki so hindi pa nga siya fully nakakabalik sa payapang buhay. Kumbaga, sideline niya na to ng konti bilang kapalit nga ng mabuhay ng payapa. Ayun, okay naman, hindi ko lang talaga masyado nagustuhan and medyo nakasira lang talaga ng pacing yung nagkasama nga sila tapos nakulong yung tatay tapos nakalaya din ulit and dinala nga siya sa isang misyon tapos nadukot ulit yung anak niya tapos ginantihan din siya ulit ng tatay ng bully kasi nga parang bumabalik-balik lang sila doon sa mga nangyari before na imbes na maging super satisfying nga yung ending, wala, medyo lumaylay na nga lang din ng konti. It's a surprise twist ganon pero kasi it doesn't make sense and masyado lang chamba na parang ay may bagong mission na posible kayong magkasama ng anak nyo tapos konektado ulit doon sa tatay nun ng bully sa anak mo. Na alam yon, masyado lang siyang what a coincidence. Kumbaga okay na yung nauna tapos inulit pa nila pero bitin na and medyo laylay na nga din, wala na masyadong tension pagdating nga doon sa part na nasa cage and nakatakas din sila. Kasi
It's just too easy na lang by that point eh. Okay, honestly, nag-enjoy naman din ako doon sa buong series ngayong napanood ko na nga lahat ng episode. Pero for me, sobrang naka-apekto yung pagkawala nga ng momentum and pumangit lang talaga yung pacing pagdating nga doon sa episode 8 onward. Parang nag-iba lang talaga yung writing na alam mo yung mga nangyari doon sa episode 8 to 10, parang minadali and pinilit na lang siyang mangyari, ganun. Again, ang title ng series ay Agent Kim Reactivated and ang torta rating ko for this series ay 7.5 out of 10.